Tinan mo itong si Guerrero ng Bureau of Customs, si Ray Leonardo Guerrero. General ito, mga kaibigan. Sa panahon ni Marcos, walang mga ganitong general na galing sa military, itinalaga sa pwesto. Walang ganyan Kung meron man, hindi ganito kagarapal. Lahat ng general ngayon, ang kakapal Mga wala pang alam. Di ba? Ang bababaw. Mga kaibigan, napakababa ng alam na uri ng labanan. Di ba? Mga kaibigan, tinan ninyo nangyari dito Ito, sabihin ko sa inyo. Iyang kay Guerrero, kinasuhan. Ito pala mga walang yang ito dyan sa custom, nagpalabas ng mga kargamento na puslit ng mga smuggler. Alam ba ninyo, balita natin dito sa mga nabanggit na mga ilan ba yun? Limang importer. 5 kumpanya ang pinayagan nitong si Guerrero na makapaglabas ng container van. Maabot ito sa mahigit 500 more or less 540-footer container vans. Sino makapagsasabing hindi siya buyan? Mga kaibigan, yung isa rito, yung Parasol 8. Kaya natin, may nakapagsabi sa atin, ito daw ay, ang nasa likod nito ay si Kimberly Suso. Mga kaibigan, yung inchik na nagpalaki ng suso niya, nagparitoke ng mga mukha niya, mga kaibigan, para maging puhunan niyang iduldul doon sa mga taga-custom. Para si Big Mama yan Dinuduldul ni Kimberly. Ito si Kimberly, nasangkot na sa shabu ito. Natandaan niyo yung filter sa Cavite? Yung nadala sa Cavite, yun ang natunton, di ba? Pero wala na yung shabu. Meron sa Bulacan. Ito yun, si Kimberly Joga. Mga kaibigan. Ito yung sinasabi lang natin. Ngayon, bakit ito? Tingnan ninyo. Si Guerrero nakasuhan. Kayo ba maniniwala? Si Guerrero sasampahan ng NBI ng kaso ng walang go signal galing sa taas? Meron. Bakit? Buko na Ano pa? Paano? Ano raw ito pagka merong pinakiusap pala rito, kahit na itaas, tabla ka. Maliban ko si Digong nyo magsasabi sa kanya, may nasagasaan siya ngayon. Di nilabas ngayon ng dossier. Di ba? Yung dossier na kayo may kagagawan. Sipin mo, nagpapalabas kayo ng kargamento, ang mga kumpanya pinuntahan, walang ganong address. Dati nang gawain sa custom yun Tapos pirmado yung commissioner. Ayun, kaso kayo ngayon. Di ba? At malamang si Baking ka na riyan, Di ka na magtagal dyan. Si Ka-Percy Lapid, Banat, Lapid Fire. Sa 2022, sa palagay ninyo, sino pagpipilian ninyong kandidato? Kung ang utak natin may dilawan, may ganito, may ganito. Sabi ko nga, ang pagpili ng mamumuno sa gobyerno, dapat hindi sa partido. Isang tabi mo kung anong partido siya. Dahil pagka namamartido ka, hindi ka nga makakapili ng tamang kandidato. Kasi tinitignan mo yung partido Di ba? Hanggang doon na lang ba tayo sa partido? Hindi ba pwede na ang pipiliin nating mga maluklok sa pwesto, yung pong
hindi na po manggagaling sa Dilawan, hindi na manggagaling sa mga Marcos, sa mga Aquino. Hindi ba pwede yun? Ano, ito ba habang panahon hanggang magunaw ang mundo? Iikot na lang ang mundo sa pagpili ng kandidato. Kung hindi sa Marcos, sa Duterte. Tingnan niyo si Duterte, si Pangulong Digong nyo, ine-exploit yung dalawang partido. Hindi niyo ba alam? Pinagsasabong kayo. Pinaniniwala kayo. Ito masama. Kunyari ito kakampi. Pero ang hindi niyo alam, ang talagang isinusulong niyan, yung interest niya rin. Kaya yan sila Angel Locsin, dahil makapipinsala sila, sinisiraan na sila, ini-smear. Mga kaibigan, tinatakot. Yan ang ginagawa ngayon. Bakit? Masama ang layunin eh. Tapos yung masamang layunin, binibihisan ng kunyari ay mabuting hangarin. Hindi ba? Talagang pagpili ng dapat nating iboto, wala namang iba kung hindi yung yung ibatay natin sa sa anong tawag nito? Track record. Kung ano ang track record ng dapat nating iboto, mga kaibigan. Yun doon tayo dapat mag-concentrate. Kaya pagka hindi tayo nagbase ron, yun at yun din ang mangyayari sa atin. Pagka ang naupo, Dilawan na naman, makikinabang na naman, Dilawan din. Pagka nakaupo na sila at nakikinabang na yung Dilawan, masama lahat ulit yung iba. Hindi ba pwedeng maging united ang Pilipino pagdating sa pagpili ng iboboto? Hindi ba tayo pwedeng matuto? Napipili tayo kung ano yung makabubuti sa lahat? Hindi na matatapos yan eh. Kailan natin tutuldukan? Yung issue ng Marcos, yung issue ng Aquino, nagiging ipokrito kayong lahat na ganun ang paniwala. Kunyari, galit kayo sa magnanakaw, galit kayo kay Marcos, pero bakit hindi kayo galit kay Erap? Yun ang masama eh. Pagkagalit ka sa pagnanakaw, kay sino yung magnanakaw na yan? Dapat galit ka dyan. Hindi ba? Kasi kalaban yan ng interes ng mga mamamayan. Hindi yung pwedeng mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Di ba? Pagka paborito mo yung magnanakaw, okay sa'yo. Kahit magnakaw. Kalimutan natin yan. Ano ka, Dilawang ka eh, kasi pinagtatanggol mo si Vice President Leni Robredo. Ba, hindi si Leni Robredo pinagtatanggol ko. Yung tama, yung katotohanan ang pinagtatanggol ko. Bakit? Hindi ba ang katotohanan siya nakaupong Vice President? Masama bang sabihin na siya ang duly constituted, duly elected Vice President? Siya yung pinroklama eh. Hindi ba? Di siya yung Vice President, bakit mo sasabihin si Bongbong ang Presidente? Kung si Bongbong yung Vice President ngayon, at ganyan din ang ginagawa sa kanya, ganun din ang sasabihin ko. Sapagkat nandoon tayo sa kung ano yung tama. Sabi ko nga, yung tama, talagang tama yun. Kahit kailan tama yun. Yung mali, kahit kailan mali yun. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago ang katotohanan. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yun po yun eh.
Ha? Sana maging maliwanag sa inyo. Baka ang akala nung iba, como pinagtatanggol natin si Vice President Leni Robredo, dilawan ako. Hindi ho. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami magagalit sa akin, doon sa dilawan naman. Kasi, yung dating presidente si Marcos, sarili kong paniwala yun. Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin. May sarili kayong paniwala. Pero pagdating sa kunta, boboto tayo, sino ang dapat nating iboto? Dito ba tayo mamimili na lang? Hanggang kailan natin gagawin yun? Hindi natin tinutulungan ng bansa natin na magkaisa. Kung ako sa inyo, imposible lang kasing mangyari dahil sa ugali na ng tao ngayon eh. Alin, kung may kandidato na hindi identified sa mga Marcos, hindi identified sa mga Aquino, at hindi rin identified dito kay Presidente Digong nyo, hindi ako pipili dyan. Kung meron lamang. At sana meron. At kung meron man may kakayahan ba yun? Hindi rin iboboto eh. Yun ang malaking problema ng Pilipinas eh. Ha? At yung katangahan na yan, lumalaganap yan hanggang sa Amerika ngayon eh. Diba? Hindi na rin tumitingin sa track record eh. Partido na rin, mga kaibigan. Dapat tayong mga Pilipino, sa tagal, natuto na tayo sa kasaysayan. Diba? Ba't si Jose Rizal ba may partido? Si Andres Bonifacio ba may partido? Ang sumira sa mga bayani natin, yung partido rin eh. Yan ang nakasira eh. Mga kaibigan eh. Yung mga politiko rin eh. Walang partido pagdating sa pagmamahal mo sa bayan. Kung mahal mo ang bansa mo, bakit ka mamamartido? Di ang titignan ko yung kakayahan ng isang tao na mamumuno. Dapat ang mamumuno ay hindi divisive. Ha? Kung ang isang mamumuno hindi divisive, hindi siya nanggaling sa, kahit pa siya nanggaling dyan kung matino na siya, di ba? Pag ako, panahon ko, walang dilawan-dilawan sa akin, walang Marcos sa akin, walang Duterte sa akin. Di ba? Ang pairali natin batas. Paanong iiral yung batas kung ganun tayo? Di ba? Kaya hindi sinisisi natin, madalas, walang katarungan, totoo yun. Bakit nangyayari yun? Kasi namamartido. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang dapat natin pa ring pairalin bilang basihan ng ating pagpili ay yung kakayahan. Lalo na napakahirap ng humanap ngayon ng mga taong kamukha nila Justice Carpio na meron pong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo mamamayan mo. Ha? Paano mong paniniwalaan tong administrasyong ito? Mga kaibigan, di ba? Lahat ng katrayduran ginawa sa sambayan ng Pilipino. Turo nyo nga sa mga kababayan natin na naninirahan sa Amerika. Ituro nyo sa kanila kung saan sila pwede magpagawa ng Chinese passport para makauwi dito. Di ba? Kasi yung Chinese passport, walang requirement. Pasok ka lang. May BUA, meron pang retirement. Mga kaibigan, lintik na mga pribileyo, meron pa si Luxi na special lane.
Oh, para sa mga inchik. Isipin ninyo yan. Tapos Pilipino ka. Nag-US citizen ka lang, di ka na makabalik kung wala kang visa. Maswerteng inchik. Ano yun? Di second class citizen ka na. Dito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay Pilipino. Kahit ano sabihin mo, ako, nag-citizen ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Bakit? Pumuti na ba kulay ko? Naging blondie na ba buho ko? Dahil ako nag-American citizen. Hindi. Mababago mo ba yung dugo ko? Walang mababago sa'yo. Yung pribileyo lang sa pagiging American citizen ang nabago sa'yo. Pero sa dugo, Pilipino ka pa rin. Sa kulay mo pa lang Pilipino ka pa rin. Tapos pagkakait mo dyan na malayang makauwi ng bansa natin. Tapos mga walang hiya pa yung mga konsul, tsaka mga embassy natin. Niloloko yung mga tumatawag. Nagtatanong kung paanong requirements. Pabago-bago. Wala raw. Walang islat, schedule, kung ano-ano. Pinababalik-balik, nililito. Di mabuti pa Ituro nyo na lang. Magpagawa kayo ng Chinese passport. Kasi katakot-takot ang package na pribileyo para sa mga inchik. Pwede ka mag-retirement. May pera ka lang. Magkano kita dyan? Alam ba ninyo, 1 milyon ang bayaran dyan. Yung 50,000 dollars mo, hindi bayad yun. May resibo yun. Sa yung pera yun, nireresibuhan yun. Ikaw ang gagastos nun. Pero yung under the table, yan palang retirement package na yan ng Department of Tourism, tsaka ng PRA, ng Philippine Retirement Administration, sa ilalim ng Department of Tourism, 1 milyon. Hindi pa kasama dyan yung investor's visa. At saka yung, ano ba yun? Meron pang isa mga kaibigan Tapos Pilipino ka, hindi ka raw pwedeng pumasok dito. Kung US citizen ka at ang passport mo'y US passport, kailangan meron kang Philippine passport. O kaya, dual citizen ka. Meron kang Philippine passport. Anong katarantaduhan yan? Di ba, mga kaibigan? Diyan ba? Hindi pa ba tayo nagkakaintindihan dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay.
pantay.